Assalamualaikum. Taus-puso po akong Una, ano ba gusto ni Banat Bay magkahiwalay? Ano ba talaga? Kasi hindi ko siya napanood eh. Gusto niya magkahiwalay o ayaw niya magkahiwalay? Basta ako, magkahiwalay. Gusto niya o hindi niya gusto ko makabili dyan sa Davao. Nagustuhan ko talaga ha. Alam nyo, gusto ko ang Davao. Ang mga gusto kong bilhan ng lupa, Davao, Baguio. Ang problema sa Baguio, crowded pag weekend. Tagaytay, ang problema sa Tagaytay din, pag weekend, crowded, tsaka napakamahal na ng lupa. Siguro Alfonso, tapos pwede yun, dalawang yun. Kasi malamig din doon eh. Gusto ko yung malamig. Davao naman, relax. Yun lang. Ano ba talaga? Basta ako, kung anong gusto niya, bahala siya. Sa bagay, tama naman ito, ha? Bakit ang Mindanao ang aalis sa Pilipinas? Sila ang palisin natin sa pwesto. Correct, Jason. Gagawin natin yan. Let's do. Oh, alam mo, paborito kong Baguio, kaya lang crowded. Sabi niya kagabi sa live, ayaw daw niya. Ayaw niya? Sa kanya yun. Sabihin nyo, pag ayaw mo, tapos baka bibili ka ng lupa doon. Hindi. Love ko rin naman ang Pilipinas. Bibili lang kung sakali. Mag-a-abroad ako sa Davao kasi diyan ko lang kaya kumuha ng visa. Wala naman akong visa sa US eh. Katulad na iba, pupunta ng US, Japan, Canada, Hong Kong, Australia, Europe. Wala ako noon. Wala. Eto na. Nagpasalamat si BP Sara kay PBBM. Alam mo, Sara, gulong-gulo na ako sa inyo. Gulong-gulo na ako sa inyo. Pambira naman talagang buhay ito. Wag po kayo magagalit, kababaihan ha. Mga kababaihan, ang hirap nyo talagang unawain. Kutsoli, hindi naman lahat ng hindi, yung iba lang. Sorry, wag kayong magagalit. Baka sabihin nyo, sexist ako eh. Hindi. Joke lang. Hindi naman lahat ng kababaihan. Pero talaga, di ba, yung iba po, talagang di ba, kahirap unawain na babae. Hindi naman lahat. Meron din namang mahirap unawain na lalaki. Mas maraming mahirap unawain na binabae. Na ito napanood ko si Sara, ang una kong mapapaganyan ako, nagugulo ang ko sa iyo eh. Ang mga pilekis eh. Pakinggan natin si BP Sara. Go! Salamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Teka muna, Sara. Matanong kita kasi ako talaga naguguluhan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng bagong Pilipinas? Naguguluhan ako eh. Ang bagong Pilipinas ba ay simula na naupo si Marcos? O simula nung nag-rally kayo? Ano ba talaga yung bagong Pilipinas? Masasabi mo ba, BP Sara, itong bagong Pilipinas, i-compare natin sa lumang Pilipinas, mas maganda yung bagong Pilipinas? Naguguluhan ako eh. Yung bagong Pilipinas ba, BP Sara, ay isa doon sa sinasabi ng tatay mo, si Tatay Digong, na bangag Pilipinas. Bangag yung presidente mo. Iisa ba ang bangag Pilipinas sa bagong Pilipinas? Kasi nako-confuse na yung taong bayan, hindi namin maintindihan ano ba talaga yung bagong Pilipinas. Mas maganda ba yung bagong Pilipinas kaysa sa lumang Pilipinas? O doon tayo sa Davao, Pilipinas? Oy! Ano yun? Ba't may ganon? Hindi, gulong-gulo na ako. Sara, ay may bagong Pilipinas. Gurong-guro na ako sa inyong tatlo. Sa totoo lang. Hindi, naiintindihan ko si Sara. Explain ko sa inyo. Maiintindihan ko si Sara. Davao, Pilipinas. Hindi ko na nga maintindihan eh. Pero ako,
Hindi ko masasabi na maganda yung bagong Pilipinas. Ngayon, bakit ka kukuha ng bago kung mas pangit? Di ba kakalalakihan ganyan? Pag kumuha ka ng bago, make sure you do it right. Kukuha ka na ng bago di baguhin mo na. Ginawa mong bago, pumangit. Di sa luma ka na. Oo. Jesus talaga naman. Pakiliwanag po, iisa ba yung bagong Pilipinas at yung sinasabi ng tatay mo na bangag Pilipinas? Oh. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Hindi kanyang ginalang. Pasensya, BP Sara. Kasi kung ginarang ka niyan, hindi niya hinayaan yung asawa niya nilagpas-lagpasan ka. Kung ginalang ka niyan, hindi niya inawat niya yung Kongreso na awatin ang confidential funds mo. Kung ginalang ka niyan, dapat ang ICC wala sa Pilipinas. I'm sorry po. Kung sa tingin mo ginalang ka, so be it. Pero ako, o marami sa amin, I don't think ginalang ka. Binastos ka niyan. Nilagpas-lagpasan ka nung asawa niyan. Binababoy ka ni Tamba. Anong nangyari? Tinindigan ka ba? Ginaya ka kay Vic Rodriguez. Hindi kayo tinatayuan. Kung hindi niya kasalanan yon, dapat si Marcos tinatayuan. Gusto nyo bang presidenteng hindi tinatayuan? Ay, hindi tumatayo sa tao niya? Anong klaseng presidente yun? Hindi ka ginalang, bastos yun. James Key, maraming salamat. Sabi niya, hindi na dapat magtagal ang isang Pangulong adik. Correct. Maraming salamat, James Key. Hindi, pasensya na po. But anyway, speech mo yan Ako lang nagko-komentaryo. Mabait ka po, Sara, pero mali ka po doon. Una, hindi ko type yung bagong Pilipinas. Gumanda ba Pilipinas o nabangag? Pangalawa, mali ka din ulit dyan. Hindi ka ginalang. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Hindi, kaya lang yan inawat yung PI na yan kasi nayanig sa tatay mo. Kung yung tatay mo hindi nagtatatalak, yung PI na yan dire-diretso. Baliwala ka. Kaya nga nagtatatalak yung tatay mo kasi alam niya hindi maaawat Alam niya hindi maaawat. Kaya lang naawat. Alam mo naman ang power ng tatay mo. Di ba? Takot sila. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat. Hindi! Kung ginanggalang niya tayo, hindi siya mababangag. Kung bangag siya dati, wala nang question sa akin, dati yun Pero kung presidente siya, bangag siya, hindi tayo ginagalang niyan. Kung totoo yung sinasabi ng tatay mo. But I would rather believe your father than to believe your president. Napepe-F. Ulit. I would rather believe your father than your president. Kung ginagalang niya Pilipino, dapat tinatanggal niya na yan si Tambaluslos. Kung ginagalang niya Pilipino, hindi yan bangag. Hindi lang natin alam kung totoo yung sinasabi ng tatay mo. But in my opinion, tama ang tatay mo. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at... Ito may good news, pati Cebu Coach nag-declare na not for sale na rin. Cavite, anong gagawin nyo? Mag-declare na kayo dyan, Revilla, Boying. Cebu raw, nag-declare na. Nako, sumunod na kayo. Pag hindi kayo sumunod, for sale kayo. Paniniwala ng ibang tao. Kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati na ng aking mga kapatid. Siyempre. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Kaya ako naman, dyan ako naniniwala. Kahit ako hindi naman lahat ng sinabi ni Tatay Digong sumang-ayon ako. Kahit naman ikaw hindi lahat sumasang-ayon ako. Sa tunayan, minsan binira ko pa si Tatay Digong noon. Parehas tayo
Minsan pinupuri ko si Marcos, minsan pinupuri ko si Boying, pinupuri natin si Tamba. Hindi naman lahat. Kailangan, let's agree to disagree. Pero ngunit, mamaya may sasabihin ako. Yun eh. Andun yung delikado. Saan? Dun sa pero. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Yan. Kung uunahin mo Pilipinas, kung paki-convince mo yung presidente mo na tanggapin yung hamon ng tatay mo na drug test. Ito masasabi ko. In fairness naman kay Sara, may punto rin naman na kasi ang pangit po na ang BP ay kontra ng kontra. Mangyayari dyan para siyang si Lenny. Diba? Kontra ng kontra So, kulay dilawan ng datingan. Kontrabida. No? So, naiintindihan ko. Hindi ko sinasabi na tama yon, pero inuunawa ko siya dahil anak siya ni Tatay Digong. Minamahal ko siya dahil anak siya ni Tatay Digong. Sinusuportahan ko siya dahil anak siya ni Tatay Digong. So, ang ibig ko pong sabihin, gaya nung stand namin nung 2022, ang DDS po ay si Tatay Digong. Kung mangyari mang magkahiwalay sila ulit ng landas, gaya nung nangyari na sinabihan mo kami na iboto yung presidente mo, Marcos, hiwalay tayo. Susuportahan ka namin, mamahalin ka namin, kasi tatay mo si Tatay Digong. Pero pag nagkahiwalayan, hiwalay, kay Tatay Digong kami. Naunawaan po. Ganon ang setup. Kasi baka mamaya, ang narrative na naman yan, ipopromote na si Aimee. Tapos sa susunod na election, yan naman, babaliktarin nyo lang. Dati Marcos, Duterte, ngayon Duterte, Marcos. Excuse me po. Excuse me. Kay Tatay Digong kami. At sinabi ni Tatay Digong, bangag yan. At yung si Aimee, kapatid pa rin ng bangag. Naiintindihan. So kami, mga DDS, kay Tatay Digong kami. Pero mahal namin siyempre yung mga anak. Lalo na sila Pulong at saka sila nabakla ka na naman. Sila Baste, di ba? Pero, hindi mo na kami mapapaniwala na magboboto na naman kaming Marcos. Kasi sa totoo lang, gulong-gulo kami sa inyo ni Aimee. Totoo lang, pasensya na po, wag po kayong magagalit ha. Naguguluhan kami. Si Aimee hindi mo malaman. Sa ikaw din hindi mo malaman. Na ang gulo Nirerespeto kita kasi vice president ka, hindi ka pwedeng umarte ng negative. May punto ka dyan. No? Pero, inuunawa ka. Ngunit, pag nakapasok ang ICC at ikinulong na yung tatay mo at dinampot at ikaw ay nandiyan pa rin, hindi na kita iintindihin. Ang hirap mo nang intindihin. Kasi kami, pinagtatanggol namin yung stand ng tatay mo. Tapos, kung sakali lang naman, ikukulong na yung tatay mo, dinampot na, andyan ka pa rin. Ewan ko na. Ako'y gulong-gulo na. Well, suportahan natin si Sara. Dahil siya ay anak ni Tatay Digong. Pero, no to Marcos. Sorry. Nadala na kami. No to Aimee. Kung yan ang lumalabas na play, wala akong pinagbibintangan. But I'm looking forward. Pasensya na. Pasensya na.
Sabi ni Galsky, gulong-gulo na kami sa iyo, nasira ang lahat dahil sa pagpili. Kasi dahil pinapatakbo natin si Sara bilang presidente. Inilagay mo kami sa kamay ni Marcos na ngayon sinasabi ng tatay mo bangag. Kaya wala nang sisihan, nandiyan na yan no? Let's learn from our mistake. Again, no to Marcos. Ganun lang. Hindi ka namin sinisisi. Mamahalin ka namin dahil mahal namin yung tatay mo. May magaganon, di ba? Di ba, meron taong kailangan mong mahalin kasi, halimbawa, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo. Di ba? Meron silang mahal pero hindi mo type yung mahal nila. Di ba may ganon? Pero mamahalin mo na rin. Kasi, mahal nila So kahit di mo type yung mahal nila, mahalin mo na rin. May mahal namin si Sara because of Tatay Digong. Pero please, don't ask us again to support Marcos. Please. Yes, we will support you, but please don't ask the Filipino people to support Marcos. If you want to support Marcos, we will understand you because you are the vice president. And I respect you for that. But you don't ask us to support Marcos.